Alam mo yung lalaking hindi naghahabol pero siya ang hinahabol? Yung tipong tahimik lang, pero bakit parang lahat ng babae ay interesado sa kanya? Hindi dahil gwapo siya, hindi dahil mayaman, kundi dahil may alam siyang sekretong hindi natin tinuturo sa eskwela. Ngayong araw ituturo ko sa iyo ang pinakamalalim na aral mula sa mga Stoic philosopher ng sinaunang Roma at Greece. Mga taong nagmaster ng sarili nilang isip, emosyon at resulta ng buhay. Ang totoo, ang pagmamahal at atensyon ng babae ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng paghahabol. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paghabol. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ito ang magbabago sa buong dating life mo. Alam mo ba yung sakit na yun? Gustong-gusto mo siya. Kada araw ikaw ang unang nag-good morning. Ikaw ang laging nag-i-initiate ng usap. Kapag nakita mo siyang online, agad-agad kang nag-message. Nag-react ka sa lahat ng post niya. Nag-comment ka ng mga compliments. Nandyan ka palagi. Pero ano ang nangyayari? Seen, walang reply. O kaya naman, haha, oo nga. Tipid na tipid ang sagot. Parang wala siyang interes. Parang burden ka pa nga. Tapos makikita mo siyang nag-uusap sa ibang lalaki. Tumatawa siya. Engaged siya. Parang may kuryente. Pero sa'yo, parang walang buhay ang conversation. At dito nagsisimula ang siklo ng desperasyon. Napaisip ka, siguro kulang pa ang effort ko. Kaya ano ang ginawa mo? Nag-double down ka. Mas madalas kang nag-message. Bumili ka ng gifts. Nag-effort ka sa surprise. Sinubukan mong maging mas sweet, mas attentive, mas available. Pero ang resulta, mas lalo siyang lumayo. Parang ang taong nasa tubig na tumutulong sa sarili. Ang akala natin kapag mas malakas ang galaw natin, mas mabilis tayong lalangoy. Pero ang totoo, mas malakas ang galaw mo, mas mabilis kang malulunod. Dahil hindi tayo gumagalaw ng tama, ganyan din sa dating. Ang akala mo ang solusyon ay more effort, more chase, more prove your worth. Pero yan ang problema. Yan mismo ang dahilan kung bakit ka rejected. Nakakaranas ka ng anxiety. Kada oras tinitignan mo ang phone mo. Nag-refresh ng inbox. Nag-aantay ng notification. Ang isip mo puno ng tanong. Bakit hindi pa siya nag-reply? May ginawa ba akong mali? May iba na ba siyang kachat? At sa gabi, habang nakahiga ka sa kama, nag-iisip ka ng mga senaryo. Ano kaya ang sasabihin ko bukas? Paano ko siya papansinin ulit? Paulit-ulit na playback ng mga conversation. Pag-analyze ng mga emoji. Pag-interpret ng bawat salita. Ito ang cycle of scarcity. Ang mindset mo ay, kailangan kong makuha ang atensyon niya. Kailangan kong patunayan na ako ang nararapat. Kailangan kong manalo sa competition. Pero alam mo ba ang problema dito? Sa pag-chase mo sa kanya, nawawala ka sa sarili mo. Ang buong mundo mo ay umiikot na sa kanya. Ang self-worth mo, nakadepende na sa reply niya. Ang mood mo, controlled na ng response niya. Ang desisyon mo, influenced na ng presence niya. At ramdam niya ng babae. Ramdam niya na desperado ka. Ramdam niya na needy ka. Ramdam niya na wala kang sariling buhay. At sa subconscious niya, nag-register yan bilang low value. Kaya kahit gaano kaganda ang intensyon mo, kahit gaano kapuri ang pagmamahal mo, kung ang energy na pinapakita mo ay desperasyon, ang resulta ay rejection. Ito ang universal human pain ng maraming lalaki ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Dahil hindi tayo tinuturuan ng tamang mindset. Ang tinuro sa atin, kapag gusto mo ipaglaban mo, ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Pero ang hindi nila sinabi, may tamang paraan ng paglaban. At minsan ang pinakamagandang laban ay ang hindi paglaban. Ang tanong, bakit tayo umabot sa puntong ito? Bakit tayo naging needy at desperado? Ang sagot ay nasa loob natin. Mayroon tayong tinatawag na inner attachment o panloob na pagkakabit. Ito ang ugat ng lahat ng suffering mo sa dating. Ano ang ibig sabihin nito? Naka-attach ka sa outcome. Naka-attach ka sa approval niya. Naka-attach ka sa ideya na kailangan kong makuha ang atensyon niya para maging masaya ako. Tingnan mo ang sarili mo ng mabuti. Totoo ba? Kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi nag-reply, malungkot ka. Kapag nag-react siya sa story mo, validated ka. Kapag hindi, nag-overthink ka. Ibig sabihin, ang emotional state mo ay dependent sa external na bagay. Dependent sa ibang tao. Dependent sa kanyang desisyon. Ito ang sinasabi ng Stoicism na external attachment. Si Epictetus, isa sa greatest Stoic philosophers, nagsabi,
Ang mga tao ay hindi nababagabag ng mga pangyayari, kundi ng kanilang pananaw tungkol sa mga pangyayari. Ang problema mo ay hindi ang babae. Ang problema mo ay ang attachment mo sa resulta. Gusto mo siyang maging girlfriend. Gusto mo siyang ma-impress. Gusto mo siyang tumugon sa'yo. At dahil gusto mo ang mga yan, naging slave ka ng desire mo. Tingnan mo ang mga lalaking tahimik pero attractive. Yung mga lalaking parang walang pakialam pero sila ang pinipursue. Ano ang meron sila? Detachment. Hindi ibig sabihin wala silang pakialam sa babae. Meron. Pero hindi sila dependent sa approval ng babae para maging masaya. Hindi nila kailangan ang atensyon ng babae para mag-validate ng sarili nila. Ang foundation ng kanilang happiness ay nasa loob nila, hindi sa labas. At yan ang pinakamalakas na attractive quality ng isang lalaki, self-sufficiency. Pero bakit tayo nahihirapang mag-detach? Dahil sa takot. Takot na baka hindi ka magustuhan. Takot na baka may iba siyang piliin. Takot na baka wala nang ibang darating sa buhay mo. Takot na baka pangit ka, walang kwenta, hindi sapat. Kaya ang ginagawa natin, i-compensate natin ang takot na yan sa pamamagitan ng over-effort. Kung mag-effort lang ako ng sobra, makikita niya ang value ko. Pero mali yan. Ang totoo, ang over-effort ay reflection ng inner insecurity. At yan ang nakikita ng babae. Hindi ang effort, ang insecurity. Kaya ang unang hakbang sa stoic approach ay self-awareness. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ko ba talaga gustong makuha ang atensyon niya? Nakadepend ba ang happiness ko sa kanya? Kung rejected ako, babagsak ba ang mundo ko? Ang pagmamahal ko ba sa kanya ay totoong pagmamahal? O projection lang ng aking insecurity? Matapang na tanong yan. Pero yan ang unang hakbang sa freedom. Dahil ang totoo, hindi mo siya mamahalin ng tama kung hindi mo mahal ang sarili mo. Hindi ka magiging attractive sa iba kung wala kang self-respect. Hindi ka magiging confident kung dependent ka sa validation ng iba. At dito papasok ang Stoicism. Ang Stoicism ay ancient philosophy na nagsimula noong 300 BC sa Athens. Pinasikat ng mga philosopher tulad ni Zeno, Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius na naging emperor pa ng Rome. Pero ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging emotionless or cold. Yan ang common misconception. Ang Stoicism ay tungkol sa mastery ng sarili, control ng emotions, focus sa kung ano ang kaya mong kontrolin, at pag-let go sa hindi mo kontrolado. May 3 core principles na applicable sa dating. Una, dichotomy of control. Si Epictetus nagsabi, may mga bagay na nasa control natin at may mga bagay na hindi. Ang wisdom ay pag-alam ng pagkakaiba. Ano ang nasa control mo sa dating? Ang sarili mong behavior, ang effort mo sa self-improvement, ang attitude mo, ang presence mo, ang authenticity mo, ano ang hindi mo kontrolado? Kung magugustuhan ka niya, kung magre-reply ba siya, kung may iba siyang gusto, kung ano ang nararamdaman niya, pero ano ang ginagawa ng karamihan? Nag-focus sila sa hindi nila kontrolado. At dahil doon, nag-aaksaya sila ng energy, nag-aalala, nag-overthink. Ang Stoic approach, focus lang sa sarili mo. Improve yourself. Be the best version. Tapos let go ng results. Pangalawa, amor fati, pag-ibig sa kapalaran. Si Nietzsche, na influence ng Stoicism, nagsabi, mahalin mo ang iyong kapalaran. Ibig sabihin, tanggapin mo ang buhay kung ano man ang mangyari. Rejected ka? Okay. Move forward. Ignored ka? Okay. Focus sa sarili. Hindi ibig sabihin deadma ka lang. Ibig sabihin hindi ka nawawasak ng circumstances, hindi ka slave ng outcome. At ito ang pinakamagandang paradox. Kapag wala ka ng attachment sa resulta, mas mataas ang chance na makuha mo ang gusto mo. Bakit? Dahil ang babae ay attracted sa lalaking may inner peace. Sa lalaking hindi desperado. Sa lalaking may sariling mundo. Pangatlo, premeditatio malorum, visualization ng worst case. Ito ay ancient technique ng Stoics. Isipin mo ang worst case scenario bago pa mangyari. Ano ang worst case kung i-reject niya ako? Malulungkot ako ng ilang araw. Pero makakapag-move on naman ako. May ibang babae pa naman sa mundo. At mas magiging stronger pa ako. Kapag na-visualize mo na ang worst case, nawala na ang takot dahil na-prepare mo na ang isip mo. Wala nang shocking, wala nang devastation. At kapag nawala ang takot, nawala rin ang desperasyon. At kapag nawala ang desperasyon, naging attractive ka. Kaya ang Stoic principle para sa dating ay simple.
Focus ka sa sarili mo. Improve yourself daily.